Pakay kong kilalanin ang mga kilabot ng karagatan. At sa aking paghanap, nasalubong ko ang isang malaipo-ipo sa ilalim. Ang mga jackfish. Grupo-grupo kasi silang naglalakbay upang kumuha ng kanilang mga kain. Ngunit gaano mang kalaki ang kanilang grupo, taob pa rin pagdating ng tunay na hari. Ang mga pating. Malakontrabida sa itsura. Ngunit sa maraming beses ko nang nakakita ng pating, lagi lamang sila nakasuksok sa kanilang kuwebang pahingahan. In essence, katakutan sila in a way na wag mong masyadong lalapitan or wag mong mapoprovoke. Ilalabas yung defense na yun. No? Kasi pag tinamaan ka nun, pwedeng fatal yung magiging effect sa iyo. Pero mabagsik man ang reputasyon, ang totoo'y marami ang nangangahas na hulihin sila para gawing alaga. Sa Cartimar, ang mga kinatatakutang pating, tila ordinaryong mga isda lamang na ibinibenta pang aquarium. Ang astig nitong reputasyon, dahilan din para mahalina ang iba na alagaan ito. Dalawa kasi yan may conservation at may livelihood component yan. That's what we're trying to do. We're trying to balance these two things. Based on studies, taking or selling is okay as long as the population is still healthy. Ibang usapan na pag medyo yung population nagde-decline na or mababa na, yun kailangan na ngayong i-conserve. Kailangan na ngayong i-protektahan. Ang mga moray, barakuda at pating, nakakatakot man para sa iba, ay may mga gampanin bilang mga predator. Sila ang umuubos sa mahihina at may sakit. Kaya natitira ang mga malalakas na isda. Kung tutusin, sa kanila nakasalalay na mapanatili ang ikagaganda ng lahi ng mga isdang ating kinakain at kakainin. Sa ilang araw ko ng pagtuklas sa mga sea creatures, isa lang ang natutunan ko sa assignment kong ito. Hindi natin territory to, so we have to respect yung natural balance na nandyan. Ini-enjoy lang natin yan. Ako si Kiko Rusya, born to be wild. Ano muna bahala sa'yo.